Sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon at kalagayan ng ating mga kababayan sa Israel kasama si Philippine Ambassador to Israel, Ambassador Eileen S. Mendiola. Ambassador Mendiola, magandang tanghali po. Welcome po dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ambassador, una po sa lahat, hingi lang po kami ng pinakahuling update sa repatriation efforts ng pamahalaan sa ating mga kababayan dyan sa Israel. Ano po ang detalye dito? Oo. From Israel, no, nakapag-repat na kami. We repatriated or assisted in the repatriation of 106 na kababayan natin. Yung 77 dito, tinaan namin via Egypt. Actually, kahapon, nagparipat kami ng 26 mga kababayan natin. Kasama doon yung isang 2-month-old na baby, na infant. Ambassador, may Tapos datos... yung ibang Go ahead po, yes, ma'am. Cheryl. Go ahead po, ma'am. Sige po. Yung iba kasi dinaan namin sa yung iba dinaan namin via Aman. Ma'am, may datos din po ba kayo kung may mga kababayan pa rin tayong tumatawid sa iba pang border tulad nitong sa Taba border patawid ng Egypt? At paano naman po ito pinapangasiwaan ng embahada? Yung nabanggit ko yung kahapon na 26, dinaan namin yan via the Taba border crossing. Yun yung border between Israel and Egypt. Tapos yung isang nagamit na namin pero ngayon hindi muna namin ginagamit. This is yung Allenby or yung yung Sheikh Hussein. Dalawang crossing yun papuntang Jordan. Yung nabanggit ko nga doon na itawid na namin 28 no papunta via Jordan. Tapos 77 via Egypt. Meron kaming isa, yung husband ni Mary Ann de Vera. Naisakay namin siya sa isang humanitarian flight ng El Al. Kaya nakauwi siya kaagad. Okay. Ambassador, sa datos po, ilan po ba ang mga nakatalang Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan ngayon sa Israel? At ano po yung mga trabaho ng karamihan sa kanila? May tanong na rin po namin, ano po yung karaniwan dahilan bakit pinipili nila nung ilang nating mga kababayan na pinipili pa rin manatili dyan sa Israel? So yung exact figure, ito provided as of February this year ng immigration ng Israel. There are 26,675 na Filipinos natin dito. Karamihan caregivers. Tapos yung figure na yon kasama na yung undocumented o yung paso na yung kanilang working visa, no. Tapos if you notice, given the figure, parang less than mga parang 0.3% lang, parang naglalaro sa ganun ng figure lang yung nag-signify na gustong magpa-repatriate. Having said that, yung karamihan sa nagsasabi naman, they're not yet willing to leave kasi maganda yung trabaho dito. Tapos, in terms of safety naman, nabanggit ko ito sa ibang interview, no? Yung may shelter naman na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. Actually, all over Israel, ang daming mga shelters na pwedeng gamitin. Doon ko gusto sana pabulaanan yung isang napabalita dati na namatay yung ating kababayan dahil hindi daw parang may tawag mo doon, dinidiscriminate yung mga migrant workers na wala silang bomb shelter, wala silang access sa bomb shelter. Contrary to the case, yung backstory nga ho nung namatay nating kababayan, tinutulungan niya yung kanyang employer papunta sila sa bomb shelter. And I myself and my team, na-experience namin yan when we go out, when we have to go out, tapos nagsirena, we seek shelter, the first nearest house, the first nearest building, doon kami pupunta and automatic bukas yan. Kasi may batas dito sa Israel na you cannot close your doors to people seeking shelter. That includes the embassy. We open our doors to those who seek shelter. Ma'am, sa ngayon, bukod sa repatriation, ano pa po ang mga hakbang na ginagawa ng Embahada ng Pilipinas para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino dyan sa Israel, lalo na ang mga OFWs po na sa mga apektadong lugar? So, isa sa mga activities na ginagawa, yung support namin sa kanila, no,
nag-provide na kami ng mga food assistance sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hotel workers natin. We gave out about 665 food packs. Tapos, at the same time, very active yung information channel natin, yung WhatsApp channel natin, at saka yung social media ng embassy. Lahat ng balita namin, kuminsan kasi may advance information kami, hindi pa lumalabas in media or anywhere else, na nakuha namin sa mga sources namin, no? Nilalagay namin yan sa amin WhatsApp channel because of our desire na protektahan yung seguridad ng mga kababayan natin. Like yung mga previously sinasabi namin, or we even had before the war, kasi meron kaming credible information na baka mangyari siya. 2 days before the war, nagpa-Zoom meeting tayo sa lahat ng leaders. Tapos sinasabi namin sa kanila in the next few days may mangyayari. So we advise them kung ano yung mga dapat nilang gawin. Ambassador, kahapon sa ating panayam, no, agad itong naputol dahil nga tumunog yung sirena dyan sa iyong kinaroroonan. At maging ako, personally, I must admit, ako na nandito, nataranta at kayo po, habang kayo, you were able to compose yourself at you had that presence of mind to evacuate. Ma'am, with this being said, let's just reiterate and emphasize, ano po ang dapat gawin ng mga Pilipino sakaling tumunog ang emergency alert? Ano po ang protocol na ipinatutupad ng embahada? Dito kasi, yung cellphones namin kasi, everyone is supposed to download yung app na Homefront Command. At saka meron pang 2 others, no? Importante pag tumunog yun, yung first na tunog pa lang, leave everything, go to the shelter, seek shelter immediately. Wag nang don't do anything else. Yung gawin mo yon sa mga kababayan natin, lalo na yung magsisik na shelter from across dun sa building nila. What we're saying is mag-prepare ng go bag, no? Yung may laman ng kopya ng passport o kaya yung passport, may konting pagkain, medicines dapat nandoon, no? At saka may a few clothes and water, no? Para sa isang backpack lang. It's very important na gawin yon. Ngayon, kung wala ka sa presence of mind mo na dalhin nyo, basta nag-ring yung alarm, takbo, no? Takbo, pero carefully din. Kasi karamihan, nakita namin na majority of the injuries ngayon na tinitreat ng mga hospitals dito sa Israel is injuries due to fall. Yung mga nahuhulog dahil sa pagmamadali, no? So, sa pagmamadali, dapat may presence of mind din. Ma'am, may monitoring po ba ang embahada kung ilan sa ating mga kababayan ang nasa high-risk areas at may nakahanda rin po bang contingency plan kung lumala pa ang sitwasyon? Actually, I consider the whole of Israel high risk, no? So, yung mga contingency plans natin, umiikot dun sa saan yung available way na dapat umalis at saan yung mga lugar na pwedeng parang staging grounds natin in case na mas lumala pa yung sitwasyon. Right now, what we tell the people, the best thing to do right now is shelter in place. May advisories naman kasi like bawal pumunta sa isang lugar na more than a certain capacity tapos walang shelter. That means everywhere you go, you should be within 1 minute walk, no, sa isang shelter. That's very important. Sa ngayon po ba, Ambassador, ay may plano po ang pamahalaan para sa posibleng malawakang evacuation o repatriation ng mga Pilipino kung sakaling mag-escalate o lumala pa po itong tensyon na wag naman po sana? Wag naman sana, no? Pero right now, sa figures lang namin, no, ang gustong magpa-repatriate lang ay 81. Yan yung naka-line up namin sa mga figures namin as of today, no. As of last night, 81 yung gusto magpa-repatriate. Halong may natitira pang 6 na turista at saka may mga 75 na kababayan. This number it does not actually call for a charter flight. Kasi kung
maitawid lang na, kasi kung mag-charter flight, itatawid din namin via Egypt. Sa Egypt na, meron ng may mga flights na available na, no? So, right now, if the situation remains as it is in the past few days, magiging constant tong figure na to. Ganyan lang yung umiikot lang sa mga 80s in any given day, no? Ambassador, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan dyan sa Israel at sa pamilya ng mga ito na nakatutok at nakaantabay po sa atin ngayon. Thank you, Cheryl. Ang panawagan ko sana sa community, at parati namin sinasabi, bantayan ninyo yung, mag-membro kayo dun sa aming WhatsApp channel para you get the latest balita as we get it, no? So, napupush siya, nanonotify kayo sa mga cellphones ninyo. At the same time, yung panawagan na you shelter in place, sundan yung yung alintuntunin o yung guidelines ng Homefront Command. Ngayon, dun sa mga kapamilya sa Pilipinas, aware ho kami na maraming fake news ang umiikot. May mga AI-generated na images po ng Israel na parang decimated, lalo na ang Tel Aviv, no? Gusto ko sabihin na bago ho ninyong paniwalaan ho ninyo yung sinasabi ng kapamilya ninyo. Kaya nga ho, karamihan pa hindi nagmamadaling magpa-repatriate kasi nga ho, they feel safe din dito, no? Totoo, maririnig mo everyday may siren, binubomba. Pero ho, dito ho yung mga kapamilya ninyo, alam ho yung actual na sitwasyon. Sa kanila ho kayo maniwala, wag ho sa mga AI-generated na mga images o kaya yung mga nagbibigay ho ng mga nagpapaikot ng mga balita na parang sila yung taga rito. Be very discerning ho, no? Marami hong fake news na umiikot. On that note, maraming salamat po sa impormasyon, sa inyong panahon at sa update, Philippine Ambassador to Israel, Ambassador Eileen S. Mendiola. Maraming salamat po sa inyong saglisyo. Ingat po kayo dyan.